Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito na naman po ang tagapaglingkod nyo. Karunungan ng Diyos, aka-Ultimate Martial Arts. Ito na naman po ang muling pagbabahagi natin ng kaalaman. Ngayon po ang main topic po natin is patungkol sa Bato Umo. So, ang Bato Umo ay, ito ay tinatawag sa iba na ito ay cave pearl o perlas ng ilalim ng kuweba. At ito ay tinatawag lang white lick clay. So, yan. Kung napapansin nyo, paiba-iba ang sukat niya. Di ba? So, mamaya po, sasabihin ko ang kagamitan at ang silbi ng Bato Umo sa ating buhay. So, bago ang lahat, sana ma-like and share at subscribe nyo po ang video natin para po masundan niyo ang susunod na kabanata. So, bago lahat, yan, sana hihikayatin ko po kayo na sana po'y buksan ninyo ang inyong puso't isipan para matanggap nyo kung ano-gano nga ba kalakas ang Bato Umo. So, napapansin nyo, ay maliit. So, ngayon, bago ko sasabihin ang birtud ng Bato Umo, ngayon sasabihin ko muna kung paano siya subukin. Yan. Kasi, ang main course talaga sa pagsubok ng Bato Umo, yan. So, ito. Ang pagsubok nito ay ang una, isilid mo yung Bato Umo. Try natin tong malaki, medium. Ganito po yung binabahagi ko lagi, tulad ng ganito sa akin. So, isilid nyo siya sa cellophane, tapos lilapat sa apoy. Pag nasusunog ang cellophane, ibig sabihin, maaring mahina siya o hindi siya tunay. Yan. Yan po. Umitim lang po siya. Nakikita nyo, hindi na butas. Yan. Yan. Ito ang pamamaraan sa unang pagsubok sa Bato Umo. Pangalawa naman ay ang pag-ikid. Ano ba yun? Pag-ikid ng buhok. So, swerte tayo at mataas na ang buhok natin. Yan. Yan. Pasensya kayo, matigas. Kahit pa ano lang nipis ang hibla ng buhok ko, matigas yan, tanggalin. Yan. Kuha tayo ng buhok. Yan. So, iikid natin sa Bato Umo. Yan. So, medyo mataas buhok natin kaya umabot ng umikid na 3 beses. So, yan. Papansin nyo, yan, may buhok na po yan. Kaso yan, against the light, may buhok yan. Kikita nyo na, di ba? Yan po. May buhok yan. So, ilapat din natin sa apoy. Ibig sabihin, pag masunog, yan, hindi siya tunay. Pag masunog yung buhok. Okay? Yan po. So, yan po, hindi po nasunog ang buhok. Yan. Papansin nyo po. Yan po ang pangalawang pagsubok sa Bato Umo. So, yan po ang buhok ko. Pansin nyo yung nusukan, yung tinanggal ko yung buhok. Yan po. Ang inikiran ng buhok, hindi po siya nano. At ito yung buhok buo pa po. Hindi po siya ano. Yan, kaso against the light, yan nyo lang po. Basta yun po ang pangatlo, ang pagsubok ng umo, hindi ko lang po gagawin. Kasi pinagbawalan na po ako ng mga banal at mga gabay. So, pahiran ko muna kasi nasisira ang kulay. Yan. So, yan. Balik siya sa puti. Pangatlo ay yung papaluin ng maso at saka martilyo. Pero hindi na papayag ang banal sa akin noon. Galit sila kasi hindi dapat ganun. Kasi ang pagpalo ng Bato Umo ay isa din matatawag na pag-abuso natin sa gamit. Minsan nagagalit ang gabay sa atin dahil ginagawa natin yon. So ang talagang pagsubok ng Bato Umo, kung may gamit kang Bato Umo, yun ay sa panahon
ikaw ay nasa oras ng gipitan o sa oras ng pagsubok. Yan. So, tested po ang bato mo sa mga kapatid nating sundalo, kapatid nating police, security, at sa lahat po ng mahawak ng baril tulad din ng mga VIP, guard or bodyguard. And of course, ang bato mo ay pangkalahatan. Kung ikaw ay sumasakit ang tiyan at ikay natatae, pwede mo pong ibabad sa mainit sa tubig. Tapos magdasal ka. Kung mayroon kang orasyon para sa sakit ng tiyan, mas mainam. I-orasyon mo sa tubig na binabara ng pinagbabaran ng bato mo, tsaka inumin mo po. At yun, ikaw ay gagaling. Yan. At kung wala kang dasal, yan, mag-ama namin ka na lang po at ibabad mo sa tubig at yung pinagbabaran ay inumin mo po. Magtaka ka na lang kahit natatae ka, mawawala yung pagtatae mo. Yan po ano. At sa pang din, pang paswerte, ito naman, meron tayong mga follower na pinapasok nila sa sa casino o sa mga pagsusugal. Walang problema yon, basta importante, wag lang umabuso, okay? Yan, kasi maswerte din sa sugal. Kaya, tinatawag natin ang bato mo o ang kiom na pangkalahatan. Yan po mga kaibigan. So, ito, kung napapansin nyo, bakit mayroong maliit? Yan, try natin pasok din sa cellophane ito. Kasi ito, bagong dating sa akin, pinadala ng kasama ko. Yan, sila yung ritual. Ritualan nila, tapos ritualan ko din dito. So, wait lang ha. Nawala yung cellophane, tinangay ng hangin. Saan ba yun? Ito pala. Yan, try natin itong maliit. Kasi hindi siya bilog na complete na bilog. Kasi meron siyang parang mga bukol-bukol. Yan. Hindi siya perfect circle, pero bilog pa rin. So, ganito din. Try natin. Yan. Napakaliit. Ganon pa rin. Hindi siya napapalo. At hindi pa. Ayan o. Hindi rin siya napapano. Umitim lang din ang cellophane. Yan. So, kung napapansin bakit may ganito tayo, ito po sa mga kapatid natin. Bablog ko yan uli. Ito ay para po sa mga kapatid natin na gustong magpagawa ng bao na ipalaman natin ang bato mo. Pero medyo may kamahalan po. Pero yan, meron talagang magpagagawa o meron talagang nagpapagawa niyan. So ito po ay available sa mga kapatid natin na gustong magpagawa ng bao, isang mata, isang bibig na lagyan ng bato mo na buo sa ilalim. Yan. So doble ng lakas mo. Yan, mas malakas siya kasi buong umo ang ilalagay. Yan po mga kaibigan. So patungkol naman sa bato mo, ano bang karanasan ko? Yan. Kung napapansin nyo ito, yan. Ito kasi, ang bato mong ginamit ko sa panggagamot. Kung napapansin, nag-iba ang kulay niya, para siyang naging itlog na ng pugo. Yan. Kadami-dami kasing hinahalo ko dun sa pitsil at saka sa water jug na nakababad siya doon. At lagi kong dinadasalan patungkol sa dinadasalan sa panggagamot at maraming halamang ugat na nakahalo sa kanya. Yun, ina-absorb niya lahat ang mga dagta ng mga gamot o mga halamang gamot doon na ihinalo ko. At kaya yun, nag-iba ang kanyang kulay. Kasi ito ay ginamit ko sa panggagamot. Yan. Iba yung para sa panggagamot ko, iba din itong tagapagbantay sa akin. Yan. Yan po ang ginawa ko, specific po. Kasi sa panggamutan, kailangan talaga maglaan. So iba din yung ito ay para sa pagpapainom ko ng tubig na hinaluan ko ng tinatawag kong wood wine. At ito yung ibababad ko. At ito yung pinapainom ko sa pasyente. At sa langisan naman, mayroon din iba, specific din. So sa mother na langisan, iwan ko kung makita pa dito, mayroon din itong umo. Yan po. Ayan ang umo. Yan. So mayroon din siyang umo dyan. Yan. Specific yan. So yan. So yan po ang katotohanan patungkol sa umo. So paalala lang, sa gustong sumubok sa bato umo, yan lang po. Mungkahi ko ang pagsunog nyo sa loob ng cellophane at saka pag-igid ng buhok.
Pag hindi nasunog ang silupin at saka yung buhok mo, ibig sabihin tunay. Huwag na po yung paluin natin kasi nagagalit ang gabay. Pinagalitan din ako nung sinubo ko yan, naalala nyo pa. Lagi kong ginagawa yan, tinigilan ko na, sige, pinagalitan ako ng gabay. At ayaw kong mawala sila sa akin kaya tinigil ko yung bagay na ganun. Yan. Tapos noon, of course, available pa rin po ang baon natin isama tayo sa bibig, ha? Yan. So, hindi ko na po sasabihin anong meaning. Alam ko nakasubaybay kayo kasi alam mo kung paano ang gamit ito. At of course, sa libon, sa baon sa libon, ito po yung mga binabahagi ko sa mga kapatid natin na may sense of loyalty na po o may pledge of loyalty. Yun bang laging tumatangkilik sa gamit natin at lagi nakasubaybay sa atin. Yan, for favor na po yun. Bibahagi natin ito. Yan, pero mas mainam talaga to sa kapatid natin mga sundalo, pulis at saka mga guardia o security o VIP. And of course, hindi din tayo naubusan ng 5 in 1 so ngayon. Yan, hindi ko na po i-explain ang kahulugan kasi alam nyo na po kasi lagi ko na po sinasambit ito sa inyo. So, yan po mga kaibigan. So, susunod kong vlog, baka mangaral naman po ako, magtuturo ako ng mga hint, paano po ba paganahin ang mga gamit. Kasi may nagtanong na kailangan po ba ng specific na orasyon ang bawat gamit o pwede bang isama isang debosyon lang daw o isang Bisaya pahinungod o isang dasalan lang po daw ang gamit. Pwede ba daw na hindi na pa isa-isang pagbasbas o panalangin ito. So mamaya ay sa susunod kong vlog yan po ang itapik ko, ha. Sana po may magpapalala sa akin na itapik ko yan. Anong patungkol sa round devotion at saka general devotion. So marami pong kahulugan yan. Okay? So again, sana po kuha ko ang simpatiya ninyo, ang loob ninyo, ang puso't isip ninyo, na sana po tayo po ay magkaisa para magkakonekta ang ating mga liwanag tungo din sa liwanag ng amang may kapal. Yan. So walang ibang magtutulungan kundi tayo po na naghahanap ng karunungan mula sa amang may kapal. Yan. So mapagpalang araw sa lahat. So big shoutout lamang, Crystal Clip Pisagan. Yan po ang psychic ko. Katulong ko din sa mga gamot. Mamira Alde, Ma Rochelle, Girly Dagdag, Dato Kalasag. Yan sa Arlong Litua. Yan din ay kasama natin sa napapadala sa atin ng gamit. At sa RJ Aribalo, napapadala sa atin ng San Miguel. At of course si Alex Tenyo, napapadala sa atin yung mga batong lutang. At si Nanay Trolita Butchini at Nanay Pugadora, napapadala sa atin ng olive leaves, mga dahon ng olives at saka olive oil. Yan, maraming salamat po sa inyo. At sa mga sumusuporta sa channel ko, sa ngalan na lamang ng kapatid natin, Nanay Priscilla ng USA, pero ngayon kasulukuyang nanggagamot na po sa Baguio. Nagkaroon na din siya ng kanyang liwanag, nagkaroon na din siya ng kanyang sariling mensahe. Tilulungan siya ng ama at pinauwi siya sa Pilipinas. Iniwan niya ang marangyang buhay. Sa tulong natin, umuwi siya ng Pilipinas at siya ngayon ay kasalukuyang nanggagamot na. Si Nanay Priscilla, nasa Baguio na po siya ngayon. At of course, kapatid natin, General Nestorco ng USA, Sandra Ayhon ng USA, Pisa Sabik ng Ireland, Bikawing Norwegian o Creamer with Lynn o Lynn Tupas ng Norway, of course, and there, tapos po, Mercy Garcia Creation ng Mercy Garcia Creation o Mercy Garcia ng Saudi, at Abigail Lasaleg at saka Lorna Javier, Lorna Garcia at saka Rage TV. At yan po sila ay sa Saudi. Kapatid natin sa San Diego, California, Kuya Geraldo Chudusio. Kapatid natin si Maria Ramos Navarro ng United Kingdom, laging sumusuporta sa atin. And of course si Louisa Lagner ng Germany, si Lyra Mincher naman ng Australia. And of course kapatid natin sa Kuwait na si sa Ini Binanatili Calibuso, yan laging to gagabay sa atin. Naging vision natin siya, yung video CR natin, nakikita niya hinaharap, mas malakas ang nakikita niyang vision patungkol sa buhay natin, kaya sa kanya ako dumudulog kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kasi lahat ang sinasabi niya ay tama naman po. Yan po, yan of course mga kapatid naman natin sa Canada, Joselito at saka si Mr. Gilbert at saka Mr. Hernandez, maraming salamat sa inyo. Yan, again, sa ngalan naman, Marilyn Marcos ng Athens, Greece. Yan, sa kapatid natin sa Brunei, UAE, sa lahat ng dako,
sa anang lupalop ng mundo. Alam kong may Pilipino, huwag kayong mahiya po na dumulog sa akin at mag-PM sa akin para po paglingkuran ko po kayo. Alam ko po na matagal na kayong hindi nakapag-usap ng kapwa niyo Pilipino kasi andyan kayo sa malayo, kaya huwag kayong matubiling mag-PM sa akin at makipagkwentuhan sa akin. Basta time lang po ako, kaya ko pa yung kausapin at bigyan ng panahon. And of course, mga kapatid, may shoutout na lamang Arlong Lituan ng Apari at Quezon Province si Mr. Bro Ronald Mogol, sa Taguig General Eric Edison, Laldi Benedicto, Lisa Benedicto, at sa Cavite, Bacoor Cavite, si Amor Miranda at saka Cassandra Sabtal. Sa Maynila, Lisel Vargas, Alice Olmogis, of course, tawag nito, Nida Moncal, Micaela Wenceslao, Manlots, Ronaldo Baraldon, Elias Cordoba, pagpagpalang araw sa inyo. And of course, sa Bulacan, Nanay Eugenia Latoja, isa ding manggagamot dati, tumigil siya pero nagpa-aura sa akin, naramdaman natin na siya ay may lakas bilang manggagamot, kaya hinikayat ko siyang bumalik sa panggagamot. At ngayon, si Nanay Eugenia Latoja muli na po nanggagamot sa kasalukuyan. Andyan po siya sa Bulacan. At of course, kapatid natin si Generous Panghilina na laging tumatangkilik at tumutulong din sa atin. Maraming salamat sa iyo, kapatid, ng Bulacan pa rin. Ayan, sa lahat po ng tumatangkilik, hindi ko kayo maisa-isa, maraming salamat. So kapatid natin sa Cebu, Julian Otamis, kapatid natin sa Bohol, RJ Aribalo, kapatid natin sa Siquijor, si Commander, kapatid natin sa Tagum, Harok Mamilda, kapatid natin sa Bukidnon, Mr. Lonyo, at saka Sinugbang Lansang, Diyos Terry naman, kapatid natin sa Surigao, yan, kapatid natin sa Zamboanga, Alucina Kibol, Harajuli at saka Hardfeeder, mapagpalang araw sa inyo. At of course, sa Cotabato City na si Alexander Mosne, Richard Mosne at saka Michelle Mosne. At of course, kapatid natin sa General Santos ay si Samuel, at kapatid natin na membro ni Bukay sa Haring Bakal, walang iba si Dato Kalasag. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Once again, tatapusin ko po ang ating pagbablog sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Yan. Mapagpalang araw sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amang makapangyarihan, kami po'y lubos na pumupuri sa inyo dahil ikaw ang may-ari ng lahat. At nagpapasalamat kami na binigyan niyo kami ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo upang matunton namin ang misyon namin bilang tao at bilang misyon namin sa espiritual, upang magdudugtong sa bawat isa sa amin upang makabalik kami kung saan ikaw ay naroroon. Amang makapangyarihan, kami po'y lugod na naghingi ng patawad sa inyo kung ano man yung mga kamalian na tinatahak namin. Alam ko po na ikaw po'y handang magpatawad dahil ikaw po ay mayroong walang hanggan ng pagmamahal, na kahit pa sa likod ng aming kasalanan, ikaw po ay handang magpatawad sa amin. Bilang ganti po, bilang kapalit po ng binahagi inyong pagmamahal sa amin, ang aming sarili po ay handa naming ialay sa iyo upang makagawa ng tama at makapaglingkod po sa iyo at sa aming kapwa. Maraming salamat po, at hiling po namin na sana po ibahagi niyo sa amin ang grasya na minimithi namin upang matustusan namin ang aming pamilya, at sana po matunton namin ang inyong liwanag na walang hangganan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, katawan ni Kristo, Corpus Christi, Balus Christi, Panginoon ko, Diyos ko, ibahagi at ipakita niyo po sa amin ang iyong pagkamakapangyarihan. Mapagpalang araw, biba, 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 aleluya, oba. So hanggang sa muli, mga kaibigan.